Napanood nyo ba itong live ni Atty. Harry Roque, mga kababayan? Na kung saan sinabi niya na kaya pala tumaba itong si Madam Liza Araneta Marcos. Hindi ang katawan ha, kundi ang bulsa, tiba-tiba. Kaya yumaman dahil daw ito sa pogo at sa mga inchik, mga kababayan. Oh, inchik na mga kalaban na nila ngayon daw ha. Pinag-initan ng kanyang asawang si Ngagba. Ayon dito kay Atty. Harry Roque na itong mga inchik, partikular na ang mga pogo, mga kababayan, ay mga kliyente pala kadalasan ng ating First Lady. Wow, oh, dati mga kababayan na. Kaya naman, mayroong artikulo dyan, mga kababayan. Newswatch. Wag niyong sabihin fake news. Pogo Incorporators confirms meeting with Marcos at First Lady family. Pero, ang history daw niyan, mga kababayan, ayon kay Roque, ay ang mga inchik na ito ay kliyente ng law firm ng ating First Lady. Kaya nga daw siya tiba-tiba, mga kababayan Hindi taba-taba ha, kundi tiba-tiba. Pero pwede na rin. Kaya nga makikita natin matagal na itong kumalat At nandun din ito, mga kababayan ha, sa Newswatch, na kung saan andyan si Admiral sa gitna talaga Andun si BBM. Andun yung mga ginigipit ngayon, mga kababayan, na sina Cassandra Ong, Rainer Chu, at iba't iba pang mga mga kababayan, incorporator ng Pogo. Dahil naging kliyente daw, mga kababayan ni Madam Liza, etong mga inchik, partikular na itong mga Pogo, mga kababayan, na pag-upo ng kanyang asawa, ginurgor. Di ba? Pinagurgur, mga kababayan, ang Pogo. Akala natin na, sige, good move. Although, yung Pogo, mga kababayan, ang nagsusugal ay hindi naman mga Pilipino. Mga inchik, mga kababayan. Tapos, akala natin, sige, gurgurin nyo ang Pogo, only to know. Ang ipinalit, mga kababayan, ay yung sugal, online sugal na kahiling tulad ng Pogo na ang nagsusugal, mga Pilipino. Ang mga animal. Ang mga kababayan nating mga Pilipino ang nalululong sa sugal. Kaya nga, mayroong mga nagtatanong, mga kababayan kaya ba inaway ni BBM yung mga Pogo dahil ang ipapalit ay yung kahiling tulad nito na ang magsusugal ay mga Pilipino? Mas malaki ba ang kikitain ng Pilipinas dyan? O ang ilang mga ewan lang natin kung sino. Di ba, mga kababayan? Ngayon, ang nalululong sa sugal, mga Pilipino, hindi kagaya ng Pogo na mga inchik naglalaro. Tapos, may nagtatanong pa, mga kababayan, na may kaugnayan ba daw ito sa panggigipit kay Atong Ang? Dahil, etong nag-ooperate ng mga online betting ngayon, mga kababayan, yung ilan, ay kompetensya daw ni Atong Ang dyan sa sugal-sugal na online na iyan. Nagtatanong sila, ewan lang natin, bakit nyo tinatanong sa amin? Hindi namin alam. Actually, mga kababayan, wala tayong pakid dyan kina Atong Ang. Issue ni Atong Ang. Bahala na sila. Pero maraming nagtatanong kung may kaugnayan ba daw ito dyan sa sugal-sugal na online, mga kababayan, na pinayagan ngayon ng gobyerno na ipinalit sa Pogo. Ay nako, basta mga kababayan, ang sabi ni Roque, nang dahil sa mga inchik at mga Pogo, naging tiba-tiba itong si First Lady Liza Araneta Marcos. Panoorin niyo po ha. Ganyuhin natin yung mga Chinese companies na mag-invest dahil nga ang Amerika ay pinipigil ang paglago nila. Ayaw nilang papasukin ng Ang topic ni Roque dito, mga kababayan, nasa halip na awayan itong mga inchik. Bakit hindi na lang tayo makipagsundo sa kanila, mga kababayan, kagaya ng ibang country, kagaya ng Vietnam, na pinasok ng mga manufacturers ng Chinese, mga kababayan. Dahil paborable ito, mga kababayan, dahil binibigyan ng sanksyon ng Amerika itong China. Kaya naghahanap sila ng ibang bansa, mga kababayan, na magmamanufacture ng kanilang produkto para makapasok sa Amerika. Inaway ni BBM ang China kaya hindi pumasok sa atin. Andun sa Vietnam. In China, di gawin nating made in the Philippines, di ba? Sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga factories dito sa Pilipinas. Pero hindi nga po nangyari yan dahil naaway ni Marcos Jr. ang bansang China. May bahay, si Liza Araneta ay naging mayaman bilang abogado. Pakinggan nyo. Legal mga kababayan na. Hindi natin sinasabing illegal. Ewan lang din natin afterwards kung bakit ubasin, mga kababayan, kung ano ang intensyon nila Liza at nila Ngagba, mga kababayan. Bakit nila inaaway ang China? Na nakinabang naman sila dati-rati sa Pogo. Biglang binaliktaran ng kaldero, mga kababayan. Nasipa ang Pogo tapos ang pinalit mga Pilipino na ang nagsusugal online. Dahil siya ang pinupuntahan ng mga Sino
nung sila ay nagsisimula na magbukas ng mga negosyo rito kasama ang mga pogos. Oh, see? Sir, okay nagsabi niyan ha. Kaya pala may artikulo mga kababayan, andito, kasama nga ang mag-asawa, kasama ng mga incorporator ng Pogo. Bakit? Kasi pinagyayabang nga ng mga Marcos na kanilang ama ang nagsimula ng diplomatic ties between Philippines and China. Ay naku, I stand by that statement po ha, na halos lahat ng Pogo na pumasok sa Pilipinas at mga panahon naman yon, legal yon. Pakinggan nyo ha, halos lahat ng Pogo na pumasok sa Pilipinas. Lahat po yan ay kliyente ni Liza Marcos. Oh, kliyente! Si Marcos, Lisa! Ayan na naman si Lisa. Dawit na naman si Lisa. Ibig sabihin mga kababayan, alam nila ang kalakaran dyan sa Pogo. Ganyan pala ang pagpapatakbo ng mga Pogo. Ayan, Nung umupo si BBM, sipa ang Pogo. Pinalit, Tigo. Tigo ba yun? Basta local na mga kababayan, mga Pilipino na ang nagsusugal at Pilipino na ang mga nagpapatakbo ng laro. Fishy? Ewan na natin ito, fishy. Hanap kayo kung sino talaga abogado ng mga Pogo, Marcos po yan. At merong ang larawan na linabas. Mayroon talaga ito. Boom, panis. Ginigiit itong sila Kasiong na napapakita na talaga yung mga Pogo owners. Andyan si Cassandra Ong, Close na close sila ni Madam mga kababayan. Anong nangyari? Bakit nagkalaglagan na kayo ngayon? Bahala kayo dyan, wala tayong alam dyan mga kababayan. It kay Liza Marcos. So anyway, hindi ko naman po sinasabi na krimen yan dahil hindi krimen yan yung mga panahon na yon. Sinasabi ko lang, talaga naman po tumiba ang Liza Marcos. Tumiba! Hindi tumaba ha, kundi tiba. Tiba ba? Doon sa mga kliyente niyang mga Chinese company na hindi ngayon maintindihan kung bakit inaaway ng husto ng kanyang asawa. Bakit nyo inaaway ang mga Pogo? Pinaalis ang Pogo tapos bumalik ang counterpart ng Pogo na Pilipino. Gayon naman silang dahilan kung bakit lumago ang practice ni Liza Marcos, di ba po? So, doble kara lang po talaga. Pagkakakitaan, doble kara. China. Pero otherwise, anti-China. Yan din naman po yung mga kwento. Biglang naging anti-China. Tapos, doon pala sila yumaman mga kababayan, si Liza Araneta sa Chinese na kliyente. Pero okay nagsabi. Kaya ni Gibo Teodoro, yung kanyang Sagittarius Mines po, talagang tumiba naman, no? Yan po ay nag-export ng nickel sa China. Nagkapirahan. May mga minahan mga kababayan, Diyos ko. Naluklok lang ba kayo sa Diyan sa pwesto dahil sa for the sake sa inyong mga negosyo? Ano yan? China, pero tinuturing na ngayon ay kalaban ng China. Kalaban. Mga gaya ko na talagang nais mas malakas ng ating relasyon sa China, hindi naman kumita. Kami po ang pinakakawawa. Eto si Roque, hindi nga yumaman. Although nag-cliente din niya ang mga Pogo mga kababayan, pero legal yun kagaya ni Liza Araneta. Hindi natin na sinasabing may anomalya doon sa pag-aabogado ni Liza sa mga Pogo. Kaya din kay Roque. Pero ang tanong, bakit umasim mga kababayan itong sinangagnag dito sa mga intik? Partikular na sa Pogo. Tinatawag ng traidor, hindi pa kumita dahil sa China, samantalang yung mga nagpayaman at the expense of China, sila ngayon ang nagsasabi na dapat tratuhin kalaban. Correct. Ano masasabi niya dito mga kababayan sa mga tungkol na naman kay Liza Admiral? Nataba-taba, tiba-tiba daw dahil sa Pogo at inchik mga kababayan. Post your comments below.